Magandang hapon mga katitik. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung sinasabing nating inadapt natin na design na tipi. Yung bagong dapuan natin. Yan yung sinasabi ko mga katitik, na tubo na yung ginagamit natin instead na meron pang poste dyan. Tapos kawayan, tapos may dapuan naman na 1 meter yung haba. Bali yung ginawa natin, ito na lang yung design natin. Less maintenance, tubo na lang at saka tie wire. Medyo matatagalan naman masira yung tubo at saka yung tie wire. Mas mabilis naman tayo makakuha niyan ng pampalit. Unlike sa kawayan, nahihirapan po tayo manguha ng kawayan. Ito po katitik yung sinasabi kong design na inadapt natin. Bali yung mga ibang tipis natin, papalitan na natin ng ganitong design. Yan, gagamit tayo ng PVC na tubo para mas matibay-tibay at matagal masira. Bali yung papalit-palitan na lang natin ito kasi kinakalawang yan at napuputol. So ayan, less maintenance na po yan mga buddy. Ito na po yung second batch natin. Ayan, malaki-laki na rin po sila. Ayan, mabilis lang yung panahon, malalaki na po sila. Sana magtuloy-tuloy pang malulusog. So ayan, yan lang talaga yung panalangin ng mga backyard breeder na kagaya natin, na lumaki silang malulusog, hindi magkasakit, at of course yung presyo ng bilihan ng live weight ay tumaas-taas na rin kasi nung nakaraan. Sabi ko pa nga 150 na lang yung presyo. Halos malugi na tayo mga katitik. Babayad pa tayo ng kuryente, tapos yung nagbabantay sa atin wala na talagang titira para sabihing profit or may gana tayo sa ating pagbabaguyan. Mas maswerte pa nga mga katitik yung bumibili ng ating mga baboy kasi halos isang araw lang yan or ilang araw lang yan, kikita na sila kaagad. Pag nakuha na nila yung baboy, pwede na silang magkatay o mag-deliver sa mga may mga order sa kanila, kikita na sila. Unlike sa atin na alagaan pa natin ng 3 to 4 months before tayo makakuha o magkaroon ng kita. Pero anyway, ganun talaga. Yung pagninegosyo ay parang sugal. Laban lang. Makakaahon din tayo nito. At mamimiti natin yung mga inaasam-asam natin sa buhay. So ayan mga taktik, yung first batch natin, medyo malaki-laki na. Parang eksakto ng panglitsyon siguro. Hindi ko lang ma-estimate pero talaga malaki-laki na ito mga katitik. Ito naman yung second batch natin again. Yan. Mga puti lahat yung baboy natin ngayon. Yan, ito naman mga katitik yung ginagawa naming aside sa katol, gumagamit tayo ng bunot para magsilbing magpuproduce ng usok, pampaiwas ng lamok. Malakas to sa usok, hindi ng usok. So yan yung ginagamit natin. Tara, lipat naman tayo dito mga. Tara mga titik, i-check din natin yung mga alaga nating mga manok. Of course, ganun pa rin yung mga manok natin. Yan. Time check, 5 PM na, kaya nagsisidapuan na po yung mga alaga natin. Mahalaga din po natin na i-check yung mga alaga natin kasi especially yung mga newly corded natin na mga stags, hindi pa yan marunong dumapo. Kailangan pa talaga natin i-assess or i-check na to make it sure na nakadapo na sila. Kagaya nitong dalawang to, newly corded po natin ito. Ito po yung nasa hardening ng nakarang araw. Yan, inilipat na po natin. After how many days matututo na rin to na dumapo. Mababa na lang po yung ginawa nating dapuan. Ito po yung bagong idea na inadapt natin sa mga ibang farm. Less maintenance po ito kasi kung gagamitin natin temporarily, yung ginamit natin ay kawayan muna, tapos tie wire, binutasan na lang natin dito ng drill. Yan yung gagawin natin para hindi na tayo mag produce pa o hindi na tayo mangailangan pa ng kawayan. Ayan mga katitik, o tingnan nyo yung nangyayari sa kawayan namin dito, inaanay po siya. Yan, ang gagaling sa ilalim, yung anay pasok dun sa ilalim, hindi napupunta dito sa loob, lalo na kung hindi talaga nagagamit. So ayan mga katitik, yung
for today's vlog natin, yung newly design natin na tipis. Yan, mas pinili natin ito kasi less maintenance. Kasi nahihirapan po tayo manguha ng kawayan. Hindi pa available yung mga kawayan natin. Kukuha pa tayo sa ibang lugar. Kaya napag-isip-isip na lang natin na ganitong design na lang yung gamitin natin, na tubo na lang tapos ipapatong sa taas ng tipis. Although yung disadvantage nito ay mababa lang yung dapuan ng ating mga alagang manok, hindi ganong ma-practice yung mga pakpak nila. Anyway, hindi naman tayo lumalaban, more on breeding po tayo. Bali yung mga buyer na lang natin yung bahala dyan na magkondisyon sa mga, kung in case ilalaban na nila. Yan, kinukondisyon pa naman yan. Madidibilap pa rin yan yung mga pakpak nila. So ayan mga katitik, hapon na, nagsisilabasan na po yung mga lamok. Maraming salamat nga pala sa ating mga subscriber at mga nanonood. Yung mga nanonood na hindi pa po naka-subscribe, mapasuyo na lang po. Malaking tulong na po yan. Paki-subscribe at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na videos. So ayan mga katitik, hanggang dito na lang. Bye bye.